Lola sa Maynila, bigla kaming nahinto. Maya-maya, bumaba kami ni Lola sa isang abandonadong templo. Medyo maganda ito, pero may kakaibang pakiramdam, parang may misteryo. Naghahanap kami ng pwesto at buti na lang ay may maayos na lugar. Wala pa kaming pagkain noon, kaya nagpalipas muna kami ng oras habang hinihintay namin ang pinsan. May nakita akong magandang wedding setup sa labas, malapit sa dagat. Pwede doon mag-picture, kaya naglakad kami papuntang restaurant. Nang dumilim, nagpahinga kami sandali. May dala naman kaming pagkain, kaya kumain muna kami sa kainan sa tabi ng temple. Sa tabi nito, may isang bahay na parang nasa gitna ng kagubatan. Sa magkabilang gilid nito ay puro puno, parang forest. Sa bawat pagtingin ko, may kutob akong may mangyayari. Pag-gising ko ng gabi, may hindi kilalang taong lumapit. Yun pala si Ate. Umalis siya at dumating ang anak niya. Bigla siyang may iniabot, isang kutsilyo. Layunin niyang patayin kami. Buti na lang at nakapagtago agad kami ni Lola. Dumating rin ang pinsan ko sa gitna ng gabi. Kumuha si Lola ng tubo. Ako naman ng matibay na bagay para ipangtango. Pagdating namin sa bahay, nandoon ang babae. Buti na lang at nandoon ang pinsan ko para tulungan. Nag-flashlight siya at sinabing magtatapos. Habang nagmamasid, nakakita ako ng kutsilyo sa kainan. Hindi ko agad nasaksak ang babae, pero ilang ulit ko siyang tinaga hanggang bumagsak siya. Sa kasamaan palad, nasugatan ang pinsan ko sa braso. Pinatay namin ang anak ni Ate Amy para makaligtas. Kinaumagahan, binalak naming puntahan ang nanay ni Amy sa gubat. Pansamantala muna kaming tumira sa abandonadong temple, malayo sa kanila at ligtas. Kahit gabi, naglakad kami gamit ang flashlight. Nakakita kami ng bahay at sinimulan namin ang ilaw. Kumain muna kami ng tapsilog at ginamit ang natitirang pera. Pinatago ko si Lola habang kami ng pinsan ko ay naghanda para hanapin ang pinatay. Tinapon na namin ang katawan ng anak niya sa dagat dahil walang ibang tao. Bumalik kami sa kainan, pero nag-ingat kami baka makita kami ng nanay ni Amy. Naghiwalay muna kami ng pinsan ko habang sumasin sa buwan. Malayo ang bahay ng ina ni Amy, kaya naglagay kami mga palatandaan para hindi maligaw. Gumawa rin kami ng mga bitag. Marunong ako magbuo nito at ang pinsan ko naman ang nagtali. May dala kaming armas at kahoy. Pagkalapit namin sa bahay ng nanay, tinawag ko ang pinsan ko at nagkukling kami sa paligid. Wala siyang kamalay-malay. May dala kaming kutsilyo at iba pang armas. Tinali namin siya sa upuan at dinala sa basement. Doon namin siya pinahirapan dahil siya ang nagputo sa anak na nagpatay. Siguro talagang pumapatay sila, kaya maraming nawawala sa lugar. Lalo na ang mga nag-jogging o nagpipicture sa dagat. Sa sobrang galit at takot, sinaksak siya ng pinsan ko at itinapon namin ang katawan sa isang lugar. Duguan kami habang umiiwas sa mga patibong sa gubat. Dumaan kami sa gilid at sinundan ang mga palatandaan. Sa kabutihang palad, ligtas kaming nakabalik at walang hayop ang sumalakay sa amin. Nang makarating kami sa kainan, nakita namin si Lola na nakatali sa bahay ng tindera. Inutusan pala siya ng nanay ni Amy. Pinatay namin ang tindera at pinuntahan agad si Lola para palayain. Nakatakas kaming tatlo mula sa kakaibang kainan. Tinapon din namin ang katawan ng tindera sa dagat. Nakakita kami ng kotse sa likod ng tindahan. Sa loob nito ay may susi at buti na lang may gasolina pa. Mabilis naming pinandar ito at umalis bago pa kami makita ng iba. Isang lalaki ang nakakita sa amin at pumasok sa susi. Nang lumabas siya, bumaba ako at sinaksak siya. Isinabit namin ang katawan sa kotse at itinapon sa malayo. Pagkatapos ng lahat, diretso kaming umuwi sa probinsya. Naligo kami, nagpalit ng damit at sa wakas, nakatulog rin kaming tatlo. Doon natapos ang kakaibang karanasan. Isang panaginip na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin